kay Charmaine, si Kapitan Dado daw nagbait-baitan, sabi ni General Torre, na panood ko interview niya kay Mike Abe. Actually mga kababayan, yan kasi ang next topic talaga natin, di ba? Yung kay General Torre pa rin ang pag-uusapan mga kababayan. Una si Kibuloy, tapos sumunod itong si Captain Dado. Itong si Captain Dado mga kababayan, talagang binanatan ng gusto nito ni General Torre dahil after po niyang magkaharap silang dalawa, di ba nakita natin nagbait-baitan itong si Dado. Oh, kaya ngayon pinagtatawanan niya mga kababayan, akala ko ba maisog? Bakit nabahag ang buntot nitong si Captain Dado? Ito panoorin natin. Oh, ito yung sabi ni General Torre. Doon sa lakad mo sa DOJ, nakaharap din kayo nung unang kinasuhan mo. Sino ba yon? Si Captain Dado ba yon? Sino ba yung isa rin palamura? Maraming pagbabantang ginagawa. Nakaharap kayo kahapon. Anong nangyari, General? Ayun, nagbabait-baitan po. At nagbigay ng counter affidavit niya. Nang binasa ko kahapon, dinesisyon ako na agad. Sinabi ko sa aking lawyer, huwag na tayong mag-submit ng reply affidavit para for resolution na kaagad ang kaso. Naku po, for resolution na kaagad. Mga kababayan, nako, mukhang eto, kung may tanong tayo kanina kung sino kaya ang next na masasampulan, mukhang itong si Dado Clemente na yon mga ka-GPnatics. Diba? For resolution na kaagad. O, may pagbabanta eh. Kasi ako'y naniniwala na wala naman siyang naidepensa at wala naman siyang na-deny doon sa kanyang sinabi. Kaya tingnan natin kung ano sabihin ng piskal. At pag sinabi ng piskal, isampa nga sa kaso sa korte, naturalmente, lalabas ang warrant of arrest. Isi-serve ko po yung warrant of arrest personally. Naku po. Dado, sana pag nagkaharapan kayo ni General Torre na gano'n masampal mo. Kung totoong maisog ka baka naman wala. Gaya ka lang kay Basti Duterte. Ito mga kababayan, sabi ni General Torre, yung kanyang reply ay wala naman hindi naman niya dininay or hindi kumbaga mga kababayan, sumagot lang ng counter affidavit itong si Captain Dado pero walang laman. Anong klase 'yon? So kumbaga hindi niya dininay, walang pag-deny doon, mga kababayan, basta nagkwento lang ata. Di ba? Nagkwento lang, walang saysay. So kumbaga, hindi man lang doon nagpaliwanag kung bakit niya sinabi 'yon. Dapat kasi ganoon eh. Oy GB, bakit alam mo yung mga bagay na yan? Kasi nung ako rin po dati nagkaroon ng na pinagbabayad ako ng 47,000 na bangga ko daw yung kotse. Pero ako yung sinabitan. Ako pa yung pinagbayad. Kasi mayaman yung mayaman yung sumagi sa akin. Kaya lang yung driver lang pala ang naniningil sa akin, hindi naman pala yung may-ari. Mga kababayan. Tapos yan, kailangan sa counter affidavit mo, sasagutin mo kung bakit ka dapat hindi kasuhan, kung bakit mali yung ipinapile na kaso sa'yo, ganito, ganyan. Magpapaliwanag ka doon. Pero sa basa daw ni General Torre, sinabi niya sa abogado niya, wag nang magbigay ng reply. Kasi nga, bigyan na daw kaagad ng resolution kasi wala daw kwenta yung mga pinagsasabi ni Captain Dado. Paanong hindi mawawala ng kwenta yan? Wala rin atang kwenta o wala din ata sa tamang pag-iisip. Diba? Hindi, may nakulong na nga po Joseph Milo Carcazona. Meron nang nakulong. Kasi ngayon pa lang, etong si Jun Abines, nasampulan na yan. Himas Reyes na yan. Nakakulong yan sa kasalukuyan. Hindi pa yan hindi pa yan makakapagpiyansa. Kahit may pangpiyansa pa siya, kahit gaano pa siya kayaman, mga ka-GPnatics, ang mangyayari dyan, i-hold yan. Hindi yan makakasuhan. Oy, GP, di ba meron tayong 24-hour na, tawag dito, nasa batas yan kapag lumagpas ng 24 oras at ito ay hinold mo, kinulong mo, bawal yon. Hindi, mga kababayan, kasi hindi siya, hindi yun magiging illegal. Kasi pasok sa Sabado, Linggo, wala namang judge. So, sino ang pupuntahan? Sino ang pipirma? Wala. Diba? So, Lunes na yan sila.
kung gusto nilang mag-ano, mga kababayan, kung gusto po nila mag-bail, oh, so Lunes na sila makakagawa ng paraan. So may nakulong, 'di ba? At hindi lang 'yun, pag ikaw ay nakapag-bail, mga kababayan, hindi naman 'yan nangangahulugan na tuluyang nakalaya na yung tao. Kasi imbestigahan pa 'yan, katulad niyan, titingnan din yung bakit ganun na lang sila manira ng tao. Bakit lumalagpas na sila sa limitasyon ng freedom of expression? 'Di ba? Gayong sinasabi ng batas, hindi absolute ang freedom of expression. Kaya ngayon, titingnan po yung GCash, yung bank account, di ba? Bubusisiin ngayon. Kung baka mamaya, itong mga ito, kaya ganun makapanira, eh meron nagpupondo sa kanila. Nako, mahirap na kapag may tinatago ka, pag nakalkal, yari ka. Di ba? Ganun lang yun mga kababayan eh. Alam nyo, mahirap maging malinis. Ibig ko magsabihin, itong mga ito, halatado kasi masyado. Di ba? Masyadong talagang yung atake nila is talagang atake ng paninira. Atake talaga ng gusto nilang pabagsakin ang gobyerno natin. Itong si Captain Dado, kaya ito kinasuhan ni General Torre, mga kababayan. Dahil nga, ito ay nangihimok ng mga kababayan natin, ng mga kasanduluhan na mag-aklas. Di ba? At kung ano-ano pang pagbabanta ang ginagawa nito. At sa observation po ng mga nakakita kahapon, aba nawala yung tapang ni Dado. Eh nung sa mga social media, kung makapagmurat, makapagbanta sa buhay mo at kung kani-kanino, ganun-ganun na lang. Ay nung magkaharap kayo kahapon, batahimik naman. Natakot yata sa iyo, Ganun. General. Yun talaga ang marami po kasing epekto na pag wala sa lugar ang iyong tinitindigan at dinala ka na sa tamang forum, talagang kailangan magbait-baitan ka, otherwise lalo kang mamalasin. Yun, sa lakad mo. Dapat daw magbait-baitan ka, otherwise lalo kang mamalasin. Totoo naman yun, mga kababayan, kasi kapag hindi nag-behave si Dado doon, lalo siyang malalagot, lalong madadagdagan yung kaso niya. Ang tanong naman dito ni Senyora Amaya, bakit nga ba ang lakas ng loob ng mga DDS mag-fake news? Grabe mga walang takot sa batas, di marunong gumalang at rumespeto sa mga namumuno. Isa lang masasabi ko dyan, Senyora Amaya. Kasi nga nung panahon ni Digong, wala rin respeto yung kanilang poon. Yun ang ginagaya nila dahil wala nga respeto yung poon nila. Kahit ngayon si Sara Duterte, hindi siniseryoso yung batas. At wala pong nagpapakita ng pangil, ginagaya nila. Akala na itong mga to, hindi sila habulin. Akala ng mga ito, mga kababayan, untouchable na sila. Hindi nila naisip, wala na sa pwesto yung Panginoon nila. Di ba meron man nandyan, si Sara Duterte malapit na ring maalis. So, gaya-gaya lang yan. Kung sino yung pinapanatiko nila, sino yung sinusunod nila, nagiging ganun na rin ang ugali nila. Pangalawa, yan po malamang mga kababayan, this is my opinion. Kung wala mag-uutos sa'yo na umatake, hindi ka ganito klaseng umataking tao, kahit na vlogger ka. Kami nga, nakikita nyo, napapansin nyo. 'Di ba? Hindi kami ganun umatake. Sabihin natin na kami po ay bumabanat. Sino mga binabanatan natin? Sila, yung mga DDS, binabanatan natin sila Isko at kung sino-sino pa. Pero, constructive, mga kababayan, hindi tayo yung mumurahin natin sila, pepersonalin natin sila. Kumbaga, for awareness ang ginagawa natin. Sa kanila, personalan Di ba yung atake, talagang hindi maganda, gagawin ka pa ng fake news na ito daw ay na-hospital na. Mga kababayan, tingnan nyo nga yung itsura, yung na-hospital na lalaki, halatang edited. Ayan yung kay Jun Abines yan tingnan nyo. Halatang edited. Kung sino yan, yung mukha, palibasa, maitim. Kaya ngayon, kung anong ginamit dyan na pang-edit, kuha yung cellphone, pati yung PC na gamit niya, ay kuha ngayon. Sir Benji Tadeusz, good morning po from Lipa, Batangas. Hindi.
Bakit hindi ba Alexa Olivio, hindi ba nakaka-fake 'yon? Di ba fake news naman talaga yung balita nila dahil hindi naman daw yun si General Torre alive and kicking, hindi naman siya na hospital. Ano ang katibayan? Okay sana yung una niyang pahayag dito. Isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Question mark. Wala na sanang wala na sanang tawag dito, caption dun sa baba. Dahil may caption pa sa baba, mga kababayan, ito yung kanyang kamag-anak, nag-isip tuloy ng hindi maganda kung ano nang masamang nangyari kay General Torre. At dahil doon, 'di ba, kahit sino namang tao, kahit mabait ka pa, talagang ikaw, ang iisipin mo, tinatarantado tayo ng mga to. Akala at siguro, itong mga taong to, kakayan-kayanan na lang ang batas natin. Sabi nga ni General Torre, hindi na presidente si Digong. Kung noon, hindi siya pinapatulan dahil presidente siya, may immunity siya, ngayon hindi na pwede yung mga pinaggagawa nila. Bagong Pilipinas na tayo, di ba? Kasi pag pinagbigyan natin yung mga yan, gagayahin yan, hindi lang ng ibang tao, hindi lang ng matatanda, pati ng mga bata. Kaya tingnan nyo, yung mapunta lang ako, iba lang ako ng konti. Yung batas dito ni Kiko Pangilinan, mga ka-GP Natics, kaya ayaw ko pong iboto yan eh. 'Di ba? Dahil nga yung batas niya na juvenile law, masyado nilang pinalaki ang ulo ng mga kabataan. Gusto ba natin na mangyari yung mga kabataan na yan, mga kababayan, mahubog na walang kinakatakutan, mahubog na talagang etong mga ito dahil alam nilang may batas na poprotekta sa kanila. Itutuloy-tuloy natin yun. Hindi pwede. 'Di ba? Gagaya din ng nila Dado, nila Abines at ng mga ibang mga DDS. Ngayon, may namumuro na dyan. Sila Joey. 'Di ba? Kaila Congressman Ace Barbers, itong si Mark Lopez. Mga kababayan, tandaan nyo, sa susunod niyan ay 'di ba, nag-show cause order na, nagsabpina na ata. Sa susunod niyan, sigurado may warrant of arrest na 'yan. Sabi ni Ma'am Bia, nagagalit mga DDS kapag sinasaway sa mali. Alam nyo mga ka-GP Natics, lahat tayo nagtataka. Bakit sobra silang magpakalat ng fake news? Bakit kailangan nilang manira ng tao? 'Di ba? So parang in my own perspective, talagang may nagbabayad, may nagpupondo sa mga ito. Kasi hindi mo naman gagawin yan. Yung mga, sabihin natin may mga bulag na panatiko, totoo naman yan. 'Di ba? Pero yung mga bulag na panatiko, makikita mo lang yan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, nandyan sa mga comment section. 'Di ba? Pero yung pagdating sa mga yung iba nga dyan, kahit bulag na panatiko na, nahihiya pang magsalita eh. Pero itong mga ito, lantaran, ang paninira, wala namang basihan. 'Di ba? sabi ni Libel Convicted, Albert Abbott, na-hospital ka daw. Saan hospital ka ba? Papadalan kita ng flowers. Dave Spards, shoutout po sa inyo ha. Sabi ni Charmaine, mautak talaga si General Torre nag-serve ng warrant Saturday. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. 'Di ba? Ganyan din yung ginawa niya kay Kibuloy. Kaya itong sila Torreon nung panahon na yon, dahil sabi nga ni General Torre siguro, eto mga to, maraming abogado to, baka mamaya pag sinerve ko yung warrant of arrest kay Kibuloy at nahuli, sigurado papalayain ka agad dahil mag-aano to ng bail. Pero hindi, sa bagay, wala naman palang bail ang no ba? Wala naman bail yung tama ba, kay Kibuloy? Pero ito, sigurado ako mga kababayan, dahil Sabado, walang judge. Wala silang magagawa kung hindi maghimas muna ng rehas. At least, kumbaga, para sa akin na-serve nila yung kanilang kamalian. Na-serve nila yung kanilang ginagawang fake news. Hindi man sila makulong habang buhay, naranasan nila na humimas ng rehas. Brian Cristobal, isunod nyo please. Sino po yung si Brian Cristobal? Hindi ko po kilala yan eh. Lisel si Crisette Chu,
Mark Lopez, Bayaderos, J. Guevara, ikulong. No bail yung kay Mang Kanor. Pero hindi, may mga ano pa kasi sila eh. Mga kababayan, kahit no bail yung kay Mang Kanor, kasi marami silang abogado. So, therefore, pwede nilang pwede silang lumapit kasi sa judge. At sabihin na yung warrant of arrest ni Kibuloy ay sa Pasig lang daw. 'Di ba? Pwede nilang ilapit 'yon sa judge ng Davao. At pwede nila po itong iapila. Pero kaya lang dahil Sabado nga natuluyan itong si Kibuloy. Oh. Doc Pelipere, Saturday nag-serve ng warrant para matulog siya sa kulungan. Tama po. Sir Edward Porlae, shoutout. Batang Habog, 25 kaya nga, pa-tridor nga. Paano naging tridor? Batang Hamog. Hindi lang naman si General Torre ang gumagawa niyan. Yung panahon ni Digong, gawain din nila yan. Sabi ka nga, this is the dose of their own medicine. 'Di ba? Sa kanila naman ngayon, sila naman ang nakaranas. Nung pinaparanas nila ito sa mga kalaban nila, ngayon sila naman ngayon ang nakakaranas. Tawag diyan karma. 'Di ba? Sana nga masunod na yan si Doding Daga sa kanyang pagmumura, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Ito naman, pag-usapan natin.